Umabot na sa maximum bed capacity ang Batangas Medical Center dahil sa dami ng mga pasyente. Ang ospital hindi muna tatanggap ng minor medical cases ayon sa pamunuan nito. Nakatutok si Denise Abante. Gamit ang mga karton na nagsisilbing sapin sa gilid ng Batangas Medical Center, pansamantalang nakatigil ang 54 anyos na si Nanay Elizabeth. 4 na araw na mula noong Biyernes nang manatili siya sa labas ng ospital dahil na-stroke ang kanyang anak at ngayon nasa intensive care unit. Batid naman daw ni Elizabeth na punuan ang mga admission sa BAT-MC ngunit nagbaka sakali silang matutugunan pa rin ang kanyang anak. Kasi dito po ay masabi po dito ay nakakahingi po dito ng mga tulong. Sa mayroon po dito mga MSWD na nahihingan. Tapos yung pong iba ay wala daw po naman bayad. Kahit na hindi po agad siya na-admit nung dinala na namin dito, kinabukasan pa po. Pasalamat po kami at na-admit mo po kinabukasan. Sa inilabas na public advisory ng Batangas Medical Center sa kanilang social media page, nakasaad na naabot na ng ospital ang maximum capacity ng admission para sa mga pasyente. Ayon sa pamunuan ng BAT-MC, 624 lamang ang authorized bed capacity ng ospital sa isang buong taon. Pero ngayong buwan pa lang ng Agosto, 684 na ang admitted patients sa ospital. Isang paalala na rin daw ito sa mga karating ospital at pasyente na ang tatanggapin lamang muna ng ospital ay ang mga malulubhang emergency cases o ang mga nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Kabilang narito ang mga kinakailangang operahan, chronic kidney disease, bleeding gastrointestinal at marami pang ibang nasa listahan. Sa census na isinagawa ng pamunuan ng ospital, pinakamaraming admitted cases at ipinapakonsulta dito ang sakit ng pneumonia. Perennial na number 1 cases of consultation and admission. Yung po kasing pneumonia, may classification po yan. May mga level ho ng pneumonia na pwedeng sa local setting, i-admit, like district hospital or private hospital. Isa na rin daw sa posibleng nakikitang rason ng BAT-MC sa pagdami ng admission cases ay ang kakulangan sa komunikasyon mula sa panggagalingang ospital papunta sa kanila. Itinuturing kasing Apex Hospital o Primary Referral Center ng Calabarzon Region ang BAT-MC, kaya karamihan sa mga pasyenteng hindi natutugunan sa ibang mga probinsya ay dito dinadala. Meron po system in place. Ang tawag po nila SDN, Service Delivery Network. Ito po ay networking ng mga referral hospital. So, ibig sabihin po, kung may hospital sa Hospital A, ililipat dito sa BAT-MC, i-coordinate po yun to facilitate the transfer. Plus the fact na kung wala man pong bakante sa amin, tas na i-coordinate at presently naka-admit yung pasyente, we can always advise or suggest kung paano i-manage yung patient prior to transfer. Paglilinaw ng pamunuan ng BAT-MC, isang paalala lamang ang inilabas nilang abiso, ngunit hindi pa rin naman daw sila pwedeng tumanggi sa mga pasyente. We're just trying to balance the quality of service dun sa Kasi we are not after quantity. Siguro logical yon pag marami pasyente. Sa medical service namin, yung mga IM, ang ratio ng per resident is 10 patients. We're trying not to compromise the service. We cannot just discharge patient for the sake of accommodating yung iba. Give the best care we can as far as our resources is concerned. Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.